Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So nagkaroon ng bagong update si Sir Norman Mangusin sa kanyang channel, no? Panoorin nga natin, excite na rin ako dito eh. Ano ba ang nilalaman nitong bagong video? Actually nakita ko ito sa group ni Sir MG, yung makagago WhatsApp man na repent na group. May nag nito pero mas pinili ko na tingnan itong channel ni Sir Norman Mangusin. Tapos, wait lang ha, meron sa akin pinapareact kasi na yung kay Sir Yulen Marcos, yung mga nag-leak na message. No? Ito, hindi ko kasi alam ang hindi ko kasi alam ang istorya nito eh. Kasi parang di umano sinasabi ni Sir Yulen Marcos na yung 10K isa, parang si Casper daw yung nag-leak, something like that. Hindi ko pa nakakausap kasi si Sir Yulen. Matagal ko na hindi nakakausap si Sir Yulen, kaya wala ko idea sa mga to. Well, actually, kanina kinausap ko sa live niya. Kasi nakita ko yung live niya, parang may pinupuntahan siya nakakatakot na lugar eh. Pero yung sa PM, yung regarding dito, kasi after nung issue ni Attorney Savi kasi, di ba, umalis ako ng group. Parang hindi ko na rin sila nakakausap, yung mga nandun. Kasi nung binasa ko to, chinaga ko naman dito sa mga ano na to, mga convo na to. Parang nakikita ako dito na parang double agent yata si Monica. Parang pagkakausap kayo, sinasabi niya na parang neutral siya, kung ano yung tama, yun ang papanigan niya. Pero dito, mababasa mo dito ano siya, parang talagang committed siya doon sa grupo. 'Di ba? Na kung ano nung ginagawa nila. Well, tingnan natin baka siguro makontent ito ni Sir MG or kung anong ibig sabihin niya dito. Abang na lang tayo. Hindi ko po kasi, hindi ako dadaldal kasi na hindi ko alam eh. Anyway, dito na tayo sa main video. Ito yung update. Play natin to mga kababayan ko. Yung update daw sa lahat daw ng kaso, lahat. Lahat ng kaso. Magandang araw po sa inyong lahat at for clarificatory lang po, totoo naman po na noong pong 2010 up to 2020 po, nung ako po ay nakulong, totoo naman po na marami pong ikinaso sa akin. Marami pong nag-file ng kaso sa akin. Totoo po yun. Marami pong ikinaso sa akin. Kumawa naman si Idol. Nagpadala na tayo ng pera. Alam mo, nakikita ko dito, men. Hindi ko pa napapanood to ng buo. Pero may idea na ako kasi napanood ko ng pahapyaw do sa group ni MG eh. Ang nakikita ko dito parang propaganda ito eh. Na oy, hindi ganito, parang paano ba? Hindi totoo yung binibintang nila sa akin. Ako ay isang malinis na tao na. Something like that, parang ganun. Pero inamin mo na nagkaroon ka ng maraming kaso at most of it, naglagay ka ng timeline na 2010 to 2020. So yung ibang kaso mo na yan, malamang ay hindi ka pa kilalang FLM nung araw. 'Di ba? Hindi mo pa pwede isumbat na kinaso yan kasi maraming inggit sa akin. Kasi hindi ka pa naman kilala nung time ng 2010 to 2020. Well, 2020 kilala ka na. Kasi nagmayaman challenge ka na nun eh. Pero yung iba, hindi ka pa kilala. Parang propaganda video to eh. 'Di ba? Parang ganahan yung supporters. 'Di ba, men? Diyan sa Caloocan, Pasay, Makati, Baguio, at Quezon City, at Manila. Samot-saring kaso po. Apo.
At yan nga po. So, for clarificatory lang po, totoo naman po yun na kung saan ako po ay nakasuhan ng anti-alias law. Kinasuhan din po nila ako ng illegal use of passport. Kung ano-ano po, samot sa Bakit ang mga sinasabi mong kaso mo lang yung mga kinaso lang sa'yo noong 2020? Karamihan ng minimension mo dito. Bigyan mo naman kami ng ano pa yung kinaso sa yung iba. Nung 'di ba? Parang ang mga binabanggit mo lang kaso yung mga biyan. Paano yung human trafficking? Sabihin mo naman yun, yung human trafficking. Bakit ingat na ingat ka doon? pari pong kaso. Pero for clarificatory po, andyan, ipakikita ko po lahat yon. Eventually po ay acquitted naman po ako lahat at permanent dismiss na po yung iba. So lahat po ng mga bagyo, yung anti-optometry law, yung anti-passport law sa Quezon City, yung estapa daw po sa Pasay, yung Mga minimension mo mga recently na lang 'Di ba? Mga recent na kaso mo yun kung sa Caloocan. Bakit hindi mo minimension yung mga ongoing mo? 'Di ba? May mga ongoing ka pa Ang i-mention mo lang yung mga na quote unquote na acquit ka. Hindi, ito kasi yun, no. Ano ba yung purpose nito para makagain ka na naman ng trust sa tao? Yun ba yung purpose nito, sir? Para ba gumaan na naman ang loob sa'yo at mag-back to normal uli? I think, pwede mangyari, lalo na kung mga fresh na tao yung makakapanood nito, yung mga hindi ka pa talaga kilala. Pero yung mga tao na kilala ka na dati. Kasi ganito, sir, no? Kung ako ang tatanungin yung mga kababayan ko, the fact, ako para sa akin lang to, I don't know sa inyo, the fact na ikaw ay nakasuhan ng sobrang dami, parang, hindi ba red flag sa inyo yun? Kaso, sabihin na natin na na hindi pa naman napatunayan na siya yung may kasalanan, pero the fact na nakasuhan ka. Tsaka yung sinasabi mong mamaya mag-o-opinion ako pag naipakita niya na yung mga, kasi papakita niya daw na dito na na-acquit siya Pero dun muna tayo sa the fact na maraming kumaso sa'yo. Kasi ang pagkakaso kasi, hindi yan madali talaga Dapat meron kang may establish na isang bagay na yun yung pagbabasihan para kasuhan ka. Just imagine, ang dami nun. Ang dami nun na kaso. Nakasuhan ka. That alone, dapat medyo na tayo Hindi naman sa magduda, pero maging vigilant na tayo Maaari namang inosente talaga siya. Magiging fair ako Maaari namang inosente naman talaga siya. 'Di ba? Doon sa mga kinaso sa kanya. Pero the fact na nasangkot siya doon, dapat may pagdududa ka na ng konti Na siguro, sige, pwede ko na mahangaan to dahil nakatulong ito ng pandemya. Kung yun ang thinking mo, no? As a bagong listener sa issue na to, nakatulong naman siya hangaan ko siya doon sa part na nakatulong. Hanggang doon na lang siguro. Pero yung sa extent na makikisali ka pa para puri-purihin yan, tapos magpapadala ka ng pera. Dahil, kawawa naman, di ba? Pero choice nyo pa rin naman kasi yan Kahit ba naman ngayon pigilan ko kayo, sabihan ko kayo, huwag kayo magpadala. Bank account nyo yan Di ba? Kung gugustuhin yung magpapadala talaga kayo diyan. 'Di ba? Pero baka sakali na marinig nyo ko at mapag-isipan niyo yung sinasabi ko. 'Di ba? Kahit kayo din naman, 'di ba, sa sarili nyo Ito madalas ko example Halimbawa naghahanap kayo ng yaya ng anak nyo.
may nag-a-apply sa inyo na kinasuhan ng pangmomolestya ng bata. Sasabihin sa'yo, ay hindi, acquitted na po ako dun. Kahit na eh. Parang takot ka na rin magtiwala din na, syempre, umangat ng fiscal yung kaso mo, malamang may ano. Usually kasi pagka umangat na sa korte yung kaso, may probable cause na yun, di ba? At kadalasan, na-acquit yung mga yan, kadalasan, hindi naman lagi, no? Kadalasan, dahil lang sa technicalities. Pagka technicalities kasi yung dahilan, for example, no, na-acquit siya dahil hindi na umattend yung, umattend na yung complainant, or na-dismiss yung kaso dahil na-areglo niya sa ng lihim. 'Di ba? May mga ganun nangyayari eh. Parang hindi rin makatwiran yung pagkaka-acquit. Ano yung ibig sabihin? Yung parang yung pagkaka-acquit niya ay hindi dahil inosente siya. 'Di ba? Pero meron naman talagang may time naman talaga na papatunayang inosente ang isang tao. Siguro kung isang kaso sa isang kaso lang siguro na yung halimbawa na pagbintangan siya. Pero ang dami. Ito kasi ang dami. Ano yun, napagbintangan siya lahat doon? Doon sa kinaso sa kanya. 'Di ba titimbangin nyo din kasi yung senaryo mga men eh. 'Di ba nakakabahala yung ganon. Naiintindihan ko, no? Pwede kasing may magsabi sa inyo, hindi, normal kasi yan. Kasi si Sir FLM namin ay sikat. Maraming naiinggit kasi. Kaya marami nagkakaso. May mga time kasi na pwedeng sabihin na normal lang yun sa'yo na marami kang kaso. For example, isa kang journalist. Alam ko normal sa journalist, hindi naman normal pero common, yun na lang tamang term, common sa isang journalist katulad nila Tulfo na makasuhan ng libel o cyber libel. 'Di ba? Kasi nasa trabaho nila yun eh. Or halimbawa si Commissioner Kalinisan makakasuhan siya nang naaayon sa trabaho niya. For example, yun nga yung kinaso niya yung abuse of authority, corruption, kasi part ng trabaho niya yun eh, kaya siya nakasuhan eh. Bagamat hindi maganda yun pero common kasi yun sa mga may position or sa may trabaho na katulad ng journalist yung minention ko nga cyber libel. Pero never naging normal na for example, yung mga kinaso sa'yo ay beyond na dun sa trabaho mo. Pero makakasuhan ka na human trafficking, iba-iba eh, human trafficking, bawsi. Pwede, sa isang mayaman na katulad niya, common na kaso, yung mga kaso na pangmayaman, yung for example, yung tungkol sa lupa, di ba may kasuhan na ganon? Tungkol sa partehan ng lupa, regarding sa negosyo, yun, pwede. Sa mga artista naman, common yung breach of contract. Pero kung ang kaso may human trafficking, yung alam ko sa Caloocan nito, bawsi eh. Tapos estafa. Kahit kailan hindi pwede mong sabihin na common na magkaroon ka ng kasong estafa eh. Dahil ito involved talaga ito panloloko eh. Estafa, hindi normal 'yun. Nakukuha niyo ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Binibigyan ko ng partida ha. Ayokong husgahan na porkit marami kang kaso, ay masama ka ng tao. Ang gusto ko lang ipaunawa sa inyo, may mga time talaga na common lang yan sa profession na nasaan ka. 'Di ba? Yun lang ang natin dito. Pinag-usapan. Pero never maging common na magkaroon ka ng kaso na yung talagang pang-kriminal. 'Di ba? Let's say magkaroon ka ng kaso, yun nga, yung human trafficking niya, bawsi, estafa. Talagang yun eh, pure evil yun eh. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Na bawsi,
At Kasi sinabi niya Bausi. ay yung sa Manila po na anti-alias. At yung sa Makati po na istapa daw. Ay makikita niyo po yan ay acquittal and permanent dismiss po, halos pangkalahatan. Kayo na ho lang po ang bahalang humusga. At maraming salamat po. Ito pong video na to ay for clarificatory lang po para doon sa mga supporter ko. At para na din po doon sa mga hindi supporter na baka nag-iisip sila na akong araw po ay maraming kaso po. Salamat po at mabuhay po kayo. So yun ang inaano niya, yun ang parang dinidepensa niya dito. Hindi kasi sinasabi niya marami daw akong kaso eh. Pero totoo naman kasi na marami ka talagang kaso, inamin mo eh. Inamin mo, hindi ka pwede mag-brag na yun ay acquit na lahat. 'Di ba? Bawas pogi points pa rin sa'yo yun kasi nakasuhan ka ng marami. Okay lang sana kung isa, no? For example lang to ha, wala ka namang kasong rape, di ba? Wala namang I don't know, may naririnig ako before pero, hindi, for example, wala kang malinis ang record mo. No? Bigla kang nakasuhan ng rape. Isa lang. Siguro yun, pwede ka pa makabawi dun eh. Na baka nga naman na pinagbintangan ka lang talaga, inimbentohan ka ng istorya. Di ba may ganyan na nangyari yung artista na after mahatulan ng artista, nag-ano pa yata yun eh, nag-Supreme Court eh. Tapos napatunayan talagang sa korte na nang-rape siya. Then eventually, yung victim, after niya makulong ng ilang panahon, yung victim parang binabawi na hindi na siya ay na-pressure lang sa mga magulang niya, something. Nakalimutan ko na kung sino artista yun eh. Na ganun yung nangyari. Tama nasira yung buhay. Pwede naman yun kung isang kaso lang. Pero ang dami. At iba-iba pa eh. Talagang may mali talaga. Di ba? Biglang pilit ng ano eh. Business. Ako, nandito. Meron. O si Junjun, nandito kami sa MATC, Metropolitan Trial Court, Branch 137, Quezon City. Ayun o. Dito kami sa RTC, Caloocan RTC. Oh, kukunin ko na yung bail ko, di ba? Kinasuhan mo ako. So, kukunin ko na yung bail ko. Caloocan ba yan? Baka mamaya hindi Caloocan yan ha. Tingnan talaga eh, no? Hindi kadalasan kasi nagsasalita ka ng ano eh, ng, alam mo yun, pagka sanay kang makinig sa isang sinungaling. Pero malay mo, ano naman talaga to sa Caloocan. Thank you. At nakuha ko na nga po ang cheque ng Ito, pigil na pigil siyang magyabang, ano? 20,000, no? 20,000 si Sir Norman Mangusin. ng RTC branch ng Regional Trial Court ng Caloocan. Ayan, makikita nyo po. Ito yung bail ko. Oh, ito na yung bail ko. Nakuha ko na. Oh, ayan oh. Sa Caloocan yan, no? Ayan, basahin nyo. Bumabalik-balik na yung sigla ni Idol, ano? Caloocan RTC. Oo nga, Caloocan na nakalagay naman dito. Caloocan. To be fair naman. Oh, di ba? Ito, nakuha ko na yung bail ko. Pigil na pigil magyabang, eh, no? Oh, nakakuha na namin yung mga bail sa Pasay. Yan Asan ang check ng, ano, ng... yung ano, yung estafa sa daw. Quezon City. O tapos, ano yun acquitted. Tapos, Caloocan. Alam mo nyo na kung sino nagkaso sa Caloocan. Tapos, sa ano pa ba? Sa Manila. At saka sa, ano pa ba? Hindi, nakita lang namin yung ano eh, yung sa Caloocan lang eh. Asan yung nakuha mo na yung bail sa ano, dapat pinakita mo yon yung nakuha mo na yung bail sa Quezon City. Eto, sa Quezon City. Asan na? Sige. Makikita nyo, dito ako sa Quezon City. Nakuha ko na ho yung bail ko. Asan na? Doon naman sa kinaso sa akin na ano.
anti-passport law o illegal use of passport daw o basta ganun, kaya peke daw yung passport ko, acquitted. Di ibig sabihin tunay yung passport ko. No! No, ayan tayo, diyan tayo nadadali eh. Parang yung katulad nung sa sa anti-alias law, 'di ba? Sinabi mo acquitted ka doon, ibig sabihin tunay ang pangalan mo. No. May mga technicalities kasi 'yon kung bakit na-acquit. May mga reasons 'yon. Hindi porket ito yung maling mindset na sinisiksik sa utak ng mga tao eh. For example, yung sa anti-alias law mo, no? Nasabi mo yon, ay di totoong Marcos ako. Or may decision yung korte dyan na dalawang pangalan ko. Pwede ba magkaroon ng dalawang pangalan? Kasi yung sa anti-alias law kasi, yung illegal alias law na sinasabi, hindi naman yung tungkol sa pangalan mo. Yun ay tungkol sa paggamit mo ng alias sa transaksyon. 'Di ba? Yung illegal use ng alias. Yun ang pinag-uusapan, hindi yung tunay na pangalan mo. Actually nga kung ang pag-uusapan natin, kahit yung mismong reversal, may video ako niyan eh. Ini-explain namin dalawa ni Sir Earvlog. May video kami niya na mas pinapaboran pa nga ng korte yung birth certificate mo na Norman Mangusin eh. Ang sabi pa nga yung birth certificate mo na na Francis Leo Marcos, spurious pa nga ang sabi ng korte dun eh. 'Di ba? Hindi naman hindi naman yun na issue doon eh. Ngayon sasabihin mo, na-dismiss ka sa passport, ibig sabihin totoo ang passport mo. Eh paano kung halimbawa hindi lang umattend yung yung complainant mo doon? Sasabihin mo ibig sabihin totoo? Ikaw naman, sir. 'Di ba? Masyado ka namang ganito mo paikot-ikutin yung mga nanonood sa iyo eh. Tingnan nga natin yung mga papel na ipapakita nito. 'Di ba? Ayun. Ibig sabihin totoo yung passport mo, maghintay ka. Ipopost ko lahat 'yan. Yun ngang birth certificate mo peke. 'Di ba? Yun ang dahilan kung ba't nagkaroon ka ng passport. Na yung sa passport mo, Baguio City yung place of birth mo. Sa birth certificate mo, Samar. So, ibig mo sabihin, parehas na totoo yun? Come on. Doon pa nga lang, common sense ang iisipin nyo. Common sense lang mga kababayan ko. Doon sa passport niya, sinasabi niya, ibig sabihin, legit ang passport niya daw kasi na-dismiss. Now, yung sinasabi niya rin sa birth certificate niya, meaning, na-reverse yung sa anti-alias law, ibig sabihin, totoo na daw yung yung pangalan niyang FLM ayon sa birth certificate niya. Pero pag pinagtabi mo yung birth certificate at passport niya, nakalagay doon sa passport niya ang place of birth niya, Baguio. Sa birth certificate niya naman na nakalagay Samar. Paano nangyari 'yon? Meaning, may peke doon. O pwedeng dalawang peke 'yon. 'Di ba? Kung mapapanood nyo kasi yung decision nung doon sa reversal niya, 'di ba? Ang reason hindi na lang umattend yung yung complainant do sa anti-alias law or do sa illegal use of alias. Hindi na inattendan yun eh. Yun ang reason kung ba't na-dismiss, hindi na nag-file ng memorandum yung kabila. 'Di ba? Feeling ko ganun din kasi alam ko NBI yung nag-file sa iyo niyan eh. Feeling ko ganun din ang nangyari sa passport mo eh. Tingnan natin yung documents kasi may mga documents ko daw na pinakita dito eh. Anyway, thank you. See you later, alligator. See you later, alligator. Kung makikita niyo po rito, pakita ko sa inyo. So ito yung mga papel, no? Ano itong kaso na to? Philippine Passport Act of 1966. Ito yon. This case was provisionally dismissed on
23rd September or for more than a period of 1 year without the prosecution having taken any actions. Tingnan mo, walang ginawa yung prosecution kasi dito kaya ka na dismiss sa passport law. Hindi dahil tunay yung passport mo. Tapos papakita mo yung pirma. Malamang madidismiss yan. Kaya sana iniintindi nyo, no? Tapos ito na naman, inulit na naman yung document. Passport law na naman uli. Diba? Ayan o, nakalagay dito. Kung i-zoom natin ito, passport law to. Ayan o, nakita nyo. Known as the Philippine Passport Act of 1996. Nakalagay dito, further compliance. Ano to? Further, the complainants. Ano ba yan? Nababasa ko dito, complainants inactive of the case amounts to his lack of interest to prosecute the case. Hindi dahil totoo ang passport mo. Tingnan mo dito pa nga lang, niloloko mo yung yung mga tao Sir Norman Mangusi naman. Sana tinitingnan niyo yung reason kung bakit Ito yung sa Caloocan, yung cheque niya sa Caloocan. Asan yung cheque sa Quezon City? Ito naman, as record would show, this case was provisionally dismissed on 23rd September 2022 for more than a period of 1 year already without the prosecution having taken any action to revive the instant case. Ayan yan yung reason kung bakit na-dismiss. Hindi dahil totoo yung passport mo. Kaya nung nag-motion na to declare the case permanently dismissed, ni-release yung yung cash bond. Pero ito ba yung Ito ba yung sa passport law? Ang gulo kasi ng presentation mo Hindi maintindihan kung ano yung Ito mas malinaw Tamo, inulit niya uli. Inulit niya uli yung yung documents. Ang dami niyang pinapakitang documents dito. Inuulit niya lang. Ito, passport law na naman uli. Ito, mas malinaw. Sinabing ganun dito. As record would show, this case was provisionally dismissed on 23rd September 2022 or for more than a period of 1 year already without the prosecution having taken any action to revive the instant case. Diba? Yun ang reason. Ito, 36,000 Tamo, nung nakuha mo sa Quezon City nung pa pala yan? June 21, 2024 pa. Feeling ko iba yung pinuntahan mo sa Quezon City Feeling ko ibang pinuntahan mo. Kasi ito, nirelease ito nung June 21, 2024. Well, tingnan na, baka ngayon lang siguro na-release yung cheque, Pero yung cheque na kinuha mo sa Caloocan yun. Wala ka namang pinapakita na galing sa Quezon City ito. Tamo, Philippine Passport Act na naman. Paulit-ulit yung pinapakita mong papel. Further complainants continued in action. The case amounts to his lack of interest to prosecute the case. Thus, permanent dismissal is in order. Further, the complainants continued inaction of the case. Paulit-ulit yung pinapakita ito. Just imagine kung sa mga bobo tanga-tanga hindi nila may intindihan na yung documents na pinapakita niya paulit-ulit lang.
akala nung mga tao, ito yung mga documents na yun. Pero sana binabasa Oo, sa nyo. inyo. To, Philippine Passport Act of same lang ito. 'Di ba? Malabo ito. Ito yung unang binasa natin eh. Then, ayan o, June 21, 2024 sa Quezon City. Philippine Passport Law uli. 'Di ba? Same lang yung documents na pinapakita. Tapos ito bilang nahalo na itong Regional Trial Court ng Caloocan City. O, next picture uli. 'Di ba? Passport law na naman. Kailan ito na anong date ito? Labo kasi eh. 'Di ba? Inuulit-ulit niya yung documents eh. Oh, passport law uli. Ilang passport law na yung lumabas. Same documents, iba-ibang style lang ng pagpicture. Ayun ulit, June 21. Ipakita na ito kanina eh. June 21, 2024. Oh, Passport Act na naman uli! Panoorin yung video, paulit-ulit yung documents. Paulit-ulit ang pucha. Ito, iba na to. Ano itong kaso na to? Ito naman, anti-alias law. Pinakita niya, ito naman sa anti-alias law. Ito na reverse na yung yung decision. Pero hindi dapat pinakita mo lahat ng documents nito eh. Makikita doon na sinasabi diyan spurious yung yung birth certificate mo na Francis Leo Marcos. Ang ibig sabihin daw ng spurious is kaduda, yan passport law na naman. Paulit-ulit yung paulit-ulit fina-flash yung papel. Wala nang ibang Ayan, Manila, Pasay. Asan ang Pasay dyan? Puro passport law yung pinapakita eh. Oh, passport law na naman. Inulit na naman uli. Ay ba'y pagka-engot yung nito, ang daming documents na pinapakita. Ito, may nadagdag naman na isa na anti-alias law. Di ba? Yung lahat ng mga decision, makikita ninyo. Yan, passport law na naman uli. Oh, ito, ano naman to? Makikita niyo po lahat ng mga decision. Ano naman itong isa? Ito naman yung sa siguro to, optometry law. Quezon City versus passport law ito ha. Inulit yung passport law. Ito ng Baguio City. Ito naman yung sa optometry law. So, anong dahilan bakit na-dismiss ito? Ang nakalagay dito, the parties have agreed to amicably settle their claims in the above condition case. Oh, nakipag-areglo ka. Amicable settlement na nangyari. Huwag mo sabihin na dismiss yan dahil hindi totoo ang ikinaso sa'yo. Pag hindi mo talaga sinusuri yung pinapakita ni Sir Norman Mangusig, Ayan o. Makikita niyo po lahat ng mga... Ito yung sa ayan o. Judgment on the civil case is hereby rendered based on compromise agreement. The parties are hereby enjoined to faithfully comply with the terms and condition of the compromise agreement. Hindi dahil hindi totoo yung kinaso sa'yo. Nakipag-agree ka, amicable settlement. Yan na acquitted. Acquitted ka dyan. Permanent dismiss, acquitted. Kompleto po yan. O ito naman, ano to?
City. Mhm. Makati City, ito yung ano, ito yung estafa case mo naman. In view of the failure of the prosecution to present its witness, ito yung sinasabi ko na hindi nagpakita yung witness. Despite the opportunities given by the court upon motion of the defense counsel and with express consent of the accused, the same is hereby granted. The case is ordered provisionally dismissed. The dismiss shall become permanent after the lapse of 1 year without this case being revived. 'Di ba? Hindi na kasi ito yung mga dahilan kung bakit nadi-dismiss, hindi dahil inosente ka. Makati. Ayan, Caloocan. Makati daw, Caloocan, Passport Act of 1996 na naman. Tama na nga yan! Paulit-ulit yung document na pinapakita eh. Ito yung sa Pasay, yung last na ano. Sabi nila na ako ay may kaso. Paulit-ulit yung documents na pinapakita mo, men eh. Gasgas na gasgas yung passport law sa'yo. Ito nga, anti-Elias, bumalik na naman uli eh. Anyway, hindi no, ang nakikita ko kasi dito, ito ay propaganda video lang talaga. Propaganda video siya. Kung ano yung dahilan niya dyan, hindi ko alam. Para makakumbinsi na naman. Kaya nga, sometimes nakakatamad na talaga itong ano eh. Bahala kayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.